Hi guys, Milap Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Three of Wands, the Justice card, the Queen of Coins, and we have here the Nine of Cups. Okay, malaki yung chance na parang moving forward ka dito. Okay? Na parang you finally realize your worth or what you deserve. Ganyan, na mas nagiging confident ka sa self mo dito. Alam mo na kung ano yung gusto mo. Alam mo na yung makakapagpasaya sa'yo. Alam mo na yung dapat mo nga nagawin. Okay? And pwedeng makaramdam ka ng contentment or happiness within yourself. Okay? And then we have here the Emperor, the Nine of Coins, the Ace of Wands, and the World card. At dahil dyan, malaki yung possibility na merong kang makikilala or makakalandian na fire sign. Okay? Aries, Leo, Sagittarius. Pwede namang single itong tao na ito. Ready to mingle. Walang sabit. Okay? Na yun nga lang medyo magkalayo or magkaiba ang inyong mga mundo. Pero dahil sa exciting, okay, or mapusok, ganyan, makakaramdam ka nga ng happiness, okay? And then we have here the Knight of Cups, the Page of Coins, and the Ace of Cups. Okay, so eventually, itong landian na ito, harutan, okay, pwedeng ma-develop into something more. Okay? Pwedeng sa sa patuloy na pag-uusap ninyong dalawa, it might actually lead into a deeper connection, ayun nga, deeper emotions. So, pwedeng maging official na kayo nitong tao na ito. Okay, and then we have here the Eight of Coins and the Wheel of Fortune. Ayun nga lang, sa nakikita ko here, it will take a lot of effort or struggle to change yung situation ninyong dalawa. Lalong-lalo na nga kung magkaiba kayo ng mundo or magkalayo kayo. Okay, parang kailangan nyo talagang pagtrabahuan ng maigi yung relasyon ninyo in order for it to work out. Okay? And then you have here the Knight of Wands, pero sa mga susunod na mga araw or in the near future, ayun, patuloy naman na parang magiging agresibo or passionate yung connection ninyo sa isa't isa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. We have here the Six of Swords, the Two of Cups, the Judgment card, and the Sun. Okay, so if you are in a relationship right now or meron kang person or love interest, there's a possibility na
magiging positive ang inyong connection or magkakaroon ng positive changes sa connection ninyo. Magiging parang in tune kayo sa dalawa. Together. Okay, in tune together. Parang mas nagiging malambing, malapit kayo, mas nagkakaunawaan kayo, ganyan. And judgment card, siguro isa sa inyo ay magkakaroon ng some kind of realization na things needs to change in order for the relationship to improve, parang ganon. And because of that, pwede nga na magkaroon kayo ng masaya na relasyon sa mga susunod na mga araw. And then we have here the 6 of coins, which means nagkakaroon ng give and take sa relationship ninyo. At kung kayo ay magkalayo or naging magkalayo, pwedeng sobra talaga na miss ninyo ang isa't isa. And then we have here the High Priestess and the 5 of coins. So parang mas nagiging wiser kayo dito in how to deal with the distance between the two of you, or yung suppressed emotions, or to understand yung isa't isa, parang ganyan. Okay, para lang hindi ma-feel nung isa na he or she is alone. Okay? Parang mas nagiging warm kayo sa isa't isa. Lalong-lalo na kung halimbawa nga na magkalayo kayo. You just want to make the person feel na nandyan ka lang. Ayaw mo na makaramdam siya ng being left out. Okay? And then we have here the 7 of Wands, the 7 of Swords, and the Queen of Swords. Okay. Kung may history kayo dito, kung may history yung person ninyo na niloko kayo or nagsinungaling sa'yo, itong tao na to, may chance na you will also both work on that. Okay? Maybe magiging straightforward ka sa kanya, sasabihin mo sa kanya na I want you to be honest with me, to be open with me, and wag mo na akong lolokohin pa. Okay? Kailangan ma-rebuild yung trust sa relationship natin, ganyan, dahil kung uulitin mo uli yung kalokohan mo, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka. Okay? And then we have here the 4 of coins and the Ace of coins. So, talagang you will hold on to the relationship, and nakikita ko na mas magiging serious pa yung connection ninyo, mas magiging committed pa kayo sa isa't isa, mas magiging stable pa yung relasyon ninyo. And then we have here the King of Swords. Maybe because, ayun nga, nag-open up na siya sa'yo, mas naging communicative na siya sa'yo, mas naging honest siya sa iyo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. We have here the 8 of Swords, the Magician, the Queen of Swords, and the Hermit. Okay, yung iba sa inyo, maaaring feeling helpless kayo sa mga susunod na mga araw. Parang feeling ninyo nagamit kayo, na manipula kayo, ganyan. And you really feel, of course, sad about it. Yung parang mixed emotion pa nga, parang nagagalit ka dito, pero nalulungkot ka.
Parang gusto mong gumante, gusto mong manakit, pero nalulungkot ka. Ganyan. Pero, and of course, yung feeling mo wala kang magawa doon sa sitwasyon. Pero gusto mo sana na magwala, pero hindi mo magawa. Okay? And then we have here the Fool, the Ace of Wands, the Hierophant, and the Ten of Cups. Pero, nakikita ko dito na may new beginning ka. If you will start on a new journey, kasi we have here the Fool, which is being back to zero. Pero, kailangan mong kumawala doon. You need to start like being free, being very free, stress-free, and para mangyari nga yun, kailangan mo na makuha yung strength mo to get out of your current situation. Okay? Kasi may new beginning para sa'yo dito something exciting, passionate, okay, is coming towards you, which can potentially lead into a serious committed relationship and into a happy family. But of course, this is a new chapter in your life. But nakastuck ka dito. Kung tutusin, kaya mo namang umalis dyan sa sitwasyon na yan. Nagpapaka-feeling helpless ka lang. I think mas better pa nga na pairalin mo yung galit mo para kumbaga gamitin mo yon as a tool na parang ay papakita ko sa'yo, kaya kitang kalimutan, kaya kitang iwan, ganyan, kaya kong magsimula muli, bla bla bla. Instead of pitying yourself na, oh my God, ginamit niya ako, sinaktan niya ako, ganyan, anong mangyayari sa akin, ganon. And maybe you should stop caring about this person or stop thinking about yung ibang tao siguro or whatever worries na meron ka. Okay? And then we have here the King of Wands, the Ace of Coins, and the Wheel of Fortune. Again, there is going to be a major life-changing event that will happen in your life. Something big or serious is happening or coming to you, which is this guy or girl sobrang punong-puno ng passion and interest sa'yo na talagang handa siya na seryosohin ka, na mag-iiba ang takbo ng mundo mo. And then we have here the Empress and the King of Swords. Malaki yung possibility na magkaroon din kayo ng anak nitong tao na to. Okay? And then we have here the Three of Swords. But first, you need to break up, get out, move away from your current situation. Yes, it will hurt. Wala namang goodbye na hindi masakit. Pero kumbaga gawin mo na. Huwag mo nang patagalin pa para makapagsimula ka ng muli. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.